Maganda ring gabi. Kamusta kayo mga ka-Digitaricans? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ayan, na-miss niyo po ba ang aking boses? Nandito na naman nga po ako, ang inyong nagmamagandang ka-Digitaricans na si Gandara para magatid po sa inyo ng mga latest update and fresh happenings hinggil po sa TVJ and Legit Taricad sa suliranin na kanila pong kinakaharap ngayon sa titulong Itbulaga at syempre patungkol po sa tatlong noontime shows na naglalaban-laban na mukhang magiging apat pa nga dahil si Kuya Willie ay mukhang makikipagkompetensya po sa tatlong noontime shows na umi-air ngayon. At anyway, sagot na po natin yan. And for tonight's video nga, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa pagpapakain ng alikabok ng TVJ dito sa kabila sa noontime show ng Tape Inc. Talaga naman mga ka-OG na pag-iiwanin po ang Itbuligano, sayang. Itbulaga pa naman po ang gamit nilang titulo. Nabahiran po tuloy ng ganitong record ang Itbulaga. Mula po kasi nang lumakas ang EB sa pangangalaga po ng TVJ, nagtuloy-tuloy na po yan. Ang sabi po ng ilang legendary guides, okay lang daw sana kung humarap po sa pagsubok ang Itbulaga, bumaba po ang ratings or ang engagement ka-OG. Basta ang importante ay magkakasama pa din ang Itbulaga ay nasa may-ari. Or doon daw po sa tunay or totoong may-ari po ng Itbulaga, doon sa creator nito. Kasi gano'n naman daw talaga ang buhay. Minsan ay humaharap po sa pagsubok. Pero ang hindi di umano matanggap ng mga legendary cards, humarap sa ganitong pagsubok ang Itbulaga dahil nawala ito sa totoong may-ari. Pero bago nga po natin pag-usapan at ipagpatuloy ito mga ka-OG, ay shoutout po muna natin ang mga masusugid po natin taga-subaybay. Shoutout po dito kay Miss Amarilina Bulacan, kay Sir Loreto Castro, Sir Kart Vlog, shoutout, Miss Raquel Marasigan and Mary Jane Villanueva. Thank you po sa pagsuporta dito sa ating channel. Just keep on commenting and sharing our vlogs. Samantala, shoutout and magandarang gabi din po dito kay Miss Charis Mission, kay Adonte Joban na shoutout, Jack Juna Lampa, Edita Adaru, and Francisco Feliciano and Ronaldo Imperio. Ayan, magandarang gabi. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay po parati sa atin. At sa lahat ng nandito ngayon, shoutout po. Thank you sa pakikinig at pagtambay dito sa ating YouTube channel. At kung hindi ka pa naman nakaka-subscribe, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating mga videos. Samantala, unahin po muna natin pag-usapan ka-OG ang patungkol dito sa isa pang mainit ding pinag-uusapan sa social media dahil po dito sa suspension sa It's Showtime. So effective na po at talagang tuloy na ang suspension ng It's Showtime. Tila wala na rin po silang nagawa at tinanggap na lamang din na ito ang mangyayari. Pero nakaset naman na po ngayon ang papalit po muna sa kanila pansamantala. And itong pansamantalang ito, mali po natin, yung mga trabahador na nasa likod ng camera, ang siya din na gagawa dito na sa pansamantalang pamalit sa It's Showtime para hindi po mawala ng trabaho. Yung mga host naman kasi, okay lang yan. Kahit siguro 3 buwan, mawalan po yun ng trabaho dahil may kaya na po ang mga yan. Pero yung mga nasa likod ng camera ay hindi maaari na mawalan ng trabaho, lalo na yung mga maliliit na workers. Nung una, pinag-aaralan pa raw po ng Showtime na magpatuloy sa kanila pong pagla-live, sa pagtatrabaho, sa pamamagitan ng pagpalit lamang ng kanilang pangalan. I-change lang po yung pangalan hanggang sa matapos po ang 12-day suspension. Pero ano kayang nangyari ka-OG? Ano kaya ang buong kwento sa likod po nito?
Ano kayang nangyari? Bakit tila hindi ito natuloy? Kasi marami din naman pong mga netizens ang kumontra. Ang mga nauunawaan na dapat lang silang masuspend dahil marami ng warning ang naibigay po sa kanila. Sabi nga dito ABS-CBN pinag-aaralan ang options na baguhin ang title para maka-ere. Apela ng 12-day suspension sa Showtime ay binasura ng MTRCB. So, ibinasura, ibig sabihin, talagang hindi pumayag ang MTRCB, no? Na hindi sila masususpend. Kasi para saan nga naman na nandun po sila kung palalagpasin lang din yung mga ganito na nabigyan na ng napakaraming chances. Kaya komento ng ilan ay talagang matigas daw po ang sila Vice Ganda, talagang ayaw tanggapin ang desisyon ng MTRCB. Talagang papalitan pa nila ang kanilang title para lamang maka-ere, para ipagpilitan lang na wala po silang nagawang mali. E-ere pa rin. Para saan pa yung suspension kung pangalan lang pala ng Showtime ang hindi po pwedeng i-ere. Sabi po dito ng komento ng ilang netizens sa dami daw po ng violation nila, makapal pa din ang mukha nila at sobrang ma-pride. Ang titigas ng mga mukha kahit suspended na ng 12 days gusto pa rin umere. Hindi talaga sila tatanggap ng pagkakamali. And ngayon ay good news para po sa mga nag-aabang, kasi marami pong nag-aabang ng update dito. At ang balita nga po ay papalitan na ito pansamantala, which is yung It's Your Lucky Day na pangungunahan ni Luis Manzano. Samantala, narito naman po ang total of views ng TVJ kanina sa Facebook at YouTube after po ng kanilang live. So sa TVJ po, we are so lucky na nakuha po natin ang datos. Dahil kadalasan po ay lagi itong wala. Kita nyo ilang araw po ba tayong may 2 linggo na ata tayong hindi nakakaabot. Anyway, kanina nga po ay meron silang total of views of 116k. Pero malamang po ngayon yan ay mas mataas kung hindi po nila na-delete. And then sa TVJ official ay 104 and expected po natin dahil kanina pa po itong alas 3 ay mas mataas na po dyan. Baka 200,000 plus na po ito ngayon. Kasi nasa 100,000 din po ka-OG talaga ang mga team replay, mga nasa abroad at saka yung mga bagong uwi sa kanila pong mga trabaho. Kaya for sure nasa 200,000 na yan ngayon. Samantalang Itbulaga naman po, after ng kanilang live ay nagkaroon lang ng 9,000 views, 9.2k. Samantalang ang It's Showtime ay mayroon pong 89,000 views. So, lamang pa rin po ang TVJ kasi 104,000 po ang TVJ and 116. Samantalang sa kanila naman pong Facebook, ang TVJ po official ay mayroon pong 153k. 3 hours po to mula nung sila ay mag-live. So, mataas pa din mga ka-OG. And then sa TV5 Philippines naman ay meron pong 153,000 views din, na kung saan kung ito total po natin ang kanilang online views sa kanilang live stream after po ng kanilang pag-ere kanina ay nasa 500,000 na views po. Kalahating milyon guys, pinagsama na po ito Facebook and YouTube live nila. Kaya naman congratulations sa TVJ. And samantala, napakain po nila ng alikabok ang Itbulaga ng Tape Inc. Dahil nang tingnan naman po natin ang kanilang live dito sa kanilang Facebook page ay nakakuha lang po sila ng 17,000. So, ang layo po nito sa 153k. Biruin nyo, 153k versus 17k. Ang layo po na agwat. Kaya naman masasabi natin na TVJ pa din ang panalo sa online at
hindi pa rin po sila natatalo ng kalabang noontime show. Kaya naman congratulations sa TVJ Production sa E80 show, at syempre thank you so much din sa mga legit na Rican supporters sa atin po, dahil kung hindi naman po dahil sa atin ay hindi rin po magsasucess ang E80. Kaya naman maraming salamat sa mga nagmamahal at nakatutok po at sumama sa TVJ nang sila ay lumipat dito sa TV5. Marami nga akong nababasang komento, no, na ngayon daw na-enjoy na nila ang manood sa TV5. Dahil ang daming magaganda pong mga dramas na rin dito sa TV5. Yung mga drama po sa hapon, pati po sa gabi, ang magaganda pong palabas, no, ng TV5 ay kinagigiliwan na rin po nila ngayon. Na-enjoy na rin daw po talaga nila. At wala na, doon na lang po sila nakatutok at hindi na lumilipat sa GMA7. Kayo po ba guys, anong inyong masisay hinggil po dito? Pa-comment lang po sa baba, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.